Sa panahong nagliliyab ang pandaigdigang tunggalian at paghaharap ng mga superpower, ang Massachusetts Institute of Technology, isang nangungunang unibersidad sa Estados Unidos, ay nabalisa dahil sa isang kakaibang pangyayari. Bakit niya iiwan ang dakilang Amerika at ipipilit na pumili ng bansa sa Timog Silangang Asya? Ang bagay na nagtulak sa kanila upang mag-alok ng buong scholarship at green card ay isang 16 taong gulang na henyo sa pisika. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-iwan ng komento at sabihin sa amin kung saan ka nanonood sa mundo. At huwag kalimutang mag-follow dahil ayaw mong makaligtaan ang balita bukas. Kung ang huling kanlungan ng batang babae na walang pinanggalingan, na hindi pinili ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo kundi ang Pilipinas, ang pagbibigay awa ninyong puno ng kayabangan, kahit isang sentimo ay hindi ko tatanggapin. Sa harap ng mga senior faculty ng MIT, pinunit niya ang kontratang nagkakahalaga ng 10-10 milyong piso sa maliliit na piraso. Ang mga miyembro ng executive board na ayaw sumuko ay tumawid pa sa karagatang Pasipiko para sundan siya hanggang sa Pilipinas. Sinisikap na gamitin ang kapangyarihan at pera upang pilitin siyang sumuko. Magsisisi ka kapag nilamon ka ng malupit na katotohanan hanggang sa lupa. Malalaman mo na ang aking alok ang tanging katotohanan, banta niya na may matigas na boses. Ngunit sumagot siya ng buong paninindigan. Ako ay maglilingkod lamang sa bansang nagtanong sa akin. Kumain ka na ba, anak? Sa panahon ng aking paghihirap, anong pangyayari ang nakasira sa malamig na pader ng yelo sa puso ng henyong batang babae na ito? Ang katotohanang yayanig sa buong mundo ay malapit ng ibunyag. Iyon ang huling araw ng science camp para sa mga talented sa Boston. Gumuho ang aking buhay sa isang kisap mata, sa isang balita lamang, at sa isang tanong na kulang sa sangkatauhan. Iyon ay ang joint press conference ng mga kinatawan ng camp mula sa TV Asia. Ako at ang aking mga kaibigang may talento mula sa aming bayan ay nakaupo sa entablado upang sagutin ang mga tanong mula sa mga akademiko at media sa buong mundo. Biglang nagkaroon ng gulo sa likod ng press conference. Nag-vibrate ang mga smartphone ng lahat ng staff ng sabay-sabay. Sa sandaling naramdaman ko na may malaking bagay na nangyayari, isang Chinese reporter na nakaupo sa harap na hilera ang biglang tumayo. Marahas niyang inagaw ang mikropono. Ang sulok ng kanyang bibig ay may ngiti na puno ng pagkamuhi at pananabik na tila nakarinig ng napakainit na balita. Shirin, may balita kami. Ang kabisera ng iyong bansa ay binomba sa pinakamalaking pag-atake sa kasaysayan. Maging ang mga residential area ay naging abo. Tanong niya sa akin na may matinding panunuya. Gusto kong magtanong, paano ka babalik sa bansang iyon na nagliliyab? Ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking pandinig sa pamamagitan ng translation device. Sa isang kisap mata, pakiramdam ko ay bumagsak ang aking puso sa isang walang hanggang kailaliman. Naging yelo ang dugo sa buong katawan ko, namutla ang aking mukha, maging ang paghinga ay naging mahirap. Ang mga kaibigan na nakaupo sa tabi ko ay nagsimulang magtakip ng mukha at humagulgol. Ang mga flash ng kamera ay walang awa na bumuhos, kinukunan ng aming takot at luha. Sa ilalim ng perpekto at mapayapang langit ng Amerika, sa kabilang panig ng mundo, ang kalangitan sa aking bayan ay marahas na pinupunit. Kinailangang itigil ang press conference sa gitna ng kaguluhan. Tumakbo ako na tila nagliligtas ng buhay, pabalik sa aking silid sa dormitoryo. Gamit ang nanginginig na mga kamay, tumawag ako sa aking bayan ng 10-10 beses, ngunit ang naririnig ko lamang sa kabilang linya ay ang malamig na boses ng makina na nagsasabing, ang numerong iyong tinatawagan ay hindi maaaring makontak sa kasalukuyan. Nang gabing iyon, nang matuyo ang aking luha hanggang sa sumakit ang aking mga mata at halos pumutok, may kumatok sa aking silid. Siya si Dr. Arthur Vince, isang senior executive ng MIT na responsable sa pagpili ng mga talented na estudyante mula sa iba't ibang bansa. Nakasuot siya ng isang mahal na custom-made na suit, maayos ang pilak na buhok na may isang ngiti na maganda ngunit malamig. Siya ay tila isang Diyos na naglalakad sa silid. Shirin, lubos akong nalulungkot sa nangyari sa iyong bansa, ngunit kailangan nating maging matino. Tila pinapakalma niya ako, ngunit sa kanyang asul na mga mata, nakita ko lamang ang isang calculator na malamig at tumpak na nagkakalkula. Kumuha siya ng isang makapal na bundle ng dokumento mula sa kanyang bag at ipinasa ito sa aking desk. Puno ito ng mga kahanga-hangang kondisyon, buong scholarship, posisyon bilang head researcher
at marangyang tirahan. At sa huling pahina, may isang pangungusap na halos nagpatigil sa aking paghinga. Ito ay isang kontrata para makakuha ng permanenteng paninirahan sa Estados Unidos at pangako na gagamitin ang Amerika bilang basehan ng iyong pananaliksik sa hinaharap. Kailangan mo lang pumirma sa dokumentong ito at gagamitin ko ang lahat ng network ng unibersidad sa larangan ng politika at negosyo upang matulungan ang iyong mga magulang na makalabas ng ligtas. Ang boses ni Vince ay puno ng kumpiyansa na higit sa lahat. Kailangan mo lang italaga ang iyong henyo sa pagpapaunlad ng ating agham para sa dakilang Amerika. Ano sa tingin mo? Ito ay isang napakamakatuwirang kapalit, hindi ba? Sa sandaling tumama sa aking pandinig ang malambing na boses ni Dr. Vince, naramdaman ko ang matinding pagduduwal na hindi ko pa nararanasan. Isang makatuwirang kapalit, paano nila nagawang gamitin ang buhay ng aking mga magulang bilang hostage? Ginawa nilang dolyar ang halaga ng aking utak upang makipagtawaran. Sinasamantala nila ang paghihirap ng iba, nagtatago sa likod ng maskara ng maawain na Diyos at sinisikap na ganap akong angkinin. Hindi ito paggalang sa aking kakayahan, kundi ang tunay na mukha ng malupit at mapagmataas na doktrina ng pribilehiyong kanluranin na mas mapagmataas kaysa anumang karahasan. Dahan-dahan akong tumayo at kinuha ang dokumentong nagkakahalaga ng 10 milyong piso na halos nagtulak sa akin na ipagbenta ang aking kaluluwa. Sa harap ni Dr. Vince, dahan-dahan at perpekto ko itong pinunit sa 2 bahagi. Doktor, ang buhay ba ng aking mga magulang ay isa lamang formula sa pisika? Sabi ko ng malinaw sa Ingles. Ang panonood sa ibang bansa na nagliliyab at pagkatapos ay ihahagis ninyo ang inyong mayabang na pagbibigay awa ay hindi ko tatanggapin kahit 1 sentimo. Ang utak ko ay hindi isang display sa inyong glass cabinet. Namutla si Dr. Vince sa galit. Umalis siya na padabog ang mga paa. Matapos siyang umalis, gumuho ako sa sahig, umiiyak ng tahimik. Isang 16 taong gulang na batang babae na walang pupuntahan, sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa na hindi alam ang kapalaran ng kanyang mga magulang. Tila wala ng lugar sa mundong ito para sa akin. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang teleponong nakalagay sa sahig. Ito ay tawag mula kay Perina, ang aking pinsan na nagpakasal sa isang Pilipino at nakatira sa Metro Manila. Shirin, kakatapos ko lang mag-book ng ticket mo mula Boston patungong Ninoy Aquino International Airport. Huwag ka nang mag-isip. Punta ka na dito sa Pilipinas ngayon din. Hindi mo na kailangan mag-impake. Dalhin mo lang ang sarili mo. Dito sa Pilipinas, kami ni Tio Jun ang mag-aalaga sa iyo. Pakiusap. Manatili kang buhay. Sa likod ng nanginginig na boses ni Tia Perina ay ang malalim at nagmamadaling boses ni Tio Jun, ang aking Pilipinong tiyo. Dito muna, pagdating mo sa Pilipinas, laging may solusyon ang lahat. Bilisan mo, pumunta ka na sa airport. Sa biyahe patungong Pilipinas, ang aking puso ay nanatiling tila nasa impyerno. Narinig ko na ang lipunan sa Timog Silangang Asya ay labis na nagpapahalaga sa lahi at mahirap buksan ang isip sa mga dayuhan. Higit pa rito, isa lamang akong pinsan na walang kaugnayan sa dugo at isa pang refugee mula sa gyera. Ang pamilya ni Tio Jun ay malamang natingnan ako bilang isang kinamumuhiyang pasanin. Kailangan ko sigurong mamuhay sa pagmamasid sa ekspresyon ng iba, tinitingnan bilang isang problema, hindi ba? Upang hindi ako paalisin, kailangan kong patunayan ang aking henyo sa lahat ng oras, patunayan na ako ay kapaki-pakinabang na tao. Mahigpit kong kinuyom ang aking nanginginig na mga kamay. Upang hindi ako masaktan, nagtayo ako ng isang malamig at malaking pader ng depensa sa aking puso. Sumumpa ako na magiging isang perpektong, rasyonal na makina na hindi magbubunyag ng tunay kong nararamdaman sa sinuman. Matapos ang katapi na oras na hindi komportableng paglalakbay, sa wakas ay dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, Pilipinas. Nang dahan-dahang bumukas ang automatikong pinto ng arrival hall, ang hindi pamilyar na hangin ng Pilipinas ay dumaloy sa aking baga. Sa sandaling iyon, ako ay lubos na handa, tulad ng isang baboy ramo na pumipigil ng hininga, maingat na tumingin sa paligid. Sa gitna ng nagkakagulong pulutong, si Tia Perina, isang Pilipino na hindi ko pamilyar, at isang matandang babae ang tumatakbo papalapit sa akin. Malamang sila si Tio Jun at ang kanyang lola, si Lola Meli. Sinubukan kong gumawa ng isang mapagmataas at malamig na ekspresyon dahil handa na ako sa aking isip. Titingnan nila ako mula ulo hanggang paa
gagamitin ang kanilang mata upang masusing suriin kung gaano karaming problema ang magagawa ng hindi imbitadong bisita na ito. Ngunit si Lola Meli na nakarating sa harap ko ay hindi man lang nagbigay pansin sa aking magaling na edukasyon, talento sa pisika o ang aking nakapanlulumong katayuan bilang refugee. Iniabot niya ang kanyang mga kamay na magaspang ngunit napakainit, na walang kapantay, upang hawakan ang aking malamig at matigas na pisngi. Pagkatapos, niyakap niya ako ng mahigpit, lumuluha at binigkas ang isang pangungusap na hindi kailangan ng translator, ngunit puno ng napakalaking lakas sa wikang Filipino. "Kumain ka na ba, anak?" Nang marinig ko ang simpleng pangungusap na ito, halos hindi ako makapaniwala. Walang komplikadong formula sa quantum physics sa mundo ang makapagpapaliwanag kung paano nasira ng pangungusap na ito ang aking perpektong mekanismo ng depensa. Sa isang kisap mata, nakita ako ng mga senior executive mula sa nangungunang universidad ng Amerika bilang isang dakilang siyentipiko. Pinag-uusapan nila ang komersyal na halaga ng aking utak at ang dakilang pag-unlad ng sangkatauhan. Ngunit ang Pilipinong lola na ito, na hindi ko pa nakikilala, ay walang pakialam kung ako ay isang henyo o hindi. Tiningnan lamang niya ang aking maputla at walang kulay na mukha, at sa kanyang isip, isa lamang ang kanyang inaalala. Ang kawawang bata na ito ay hindi pa nakakain ng mainit na pagkain sa loob ng maraming araw. Hindi ba? Habang ako ay nakatayo ng tulala, hindi alam ang gagawin, si Tio Jun na nasa tabi ko ay kinuha ang dalawang malaking maleta ko at ngumiti ng malawak. "Huwag kang mag-alala, anak. Dito sa Pilipinas, walang bala o bomba na bumabagsak mula sa langit. Aalagaan ka namin. Umuwi muna tayo." Si Lola Meli ay namalengke na at naghanda ng salubong para sa iyo simula pa kahapon. Nang lumabas kami ng airport at sumakay sa kotse ni Tio Jun patungong Metro Manila, tiningnan ko ang magagandang matataas na gusali at business district sa labas ng bintana. Ngunit sa aking puso, hindi pa rin ako lubos na nakapagpahinga. Sa aking bayan, kasalukuyan itong nahaharap sa isang malupit na giyera. Sa New York, pagsapit ng gabi, kahit ang paglalakad pababa sa subway station ay nakakatakot dahil sa takot na manakawan o masaktan. Ngunit noon, hindi ko pa alam na ayon sa pandaigdigang database ng Numbeo, ang Pilipinas ay kasama sa top 10 pinakaligtas na bansa sa mundo sa loob ng maraming magkakasunod na taon. Dito, ang isang 16 taong gulang na batang babae, kahit naglalakad mag-isa sa kalye ng Dasamo AM, ay hindi kailangang matakot. Ito ang seguridad na matatamo lamang ng isang lipunan na umabot sa sukdulan ng pag-unlad. At sa panahong iyon, ang aking isip ay puno pa rin ng mga patakaran ng pantay na kapalit na itinuro ng mataas na lipunan ng kanluran. Laging nagtataka kung ano nga ba ang presyo ng kabaitan na ito. Ang kotse ay pumasok sa isang residential area sa Metro Manila, isang ordinaryong townhouse. Malayo ito sa marangyang mansyon na inalok sa akin ng Amerika. Ngunit nang buksan ko ang pinto at pumasok, sa sandaling iyon, ako ay muling napuno ng matinding pagkagulat. Sa loob ng bahay ay puno ng pamilyar ngunit bahagyang kakaibang amoy. Sa hapagkainan ay nakalatag ang napakaraming pagkain. Pinunasan ni Lola Meli ang kanyang apron at ngumiti ng nahihiya. Sabi ni Perina na hindi ka kumakain ng baboy at kailangan mo ring kumain ng karne na halal. Kaya pinagmaneho ni June papunta sa Islamic Center sa Quiapo para bumili ng pinakamagandang karne ng tupa. Tinignan ko ang recipe sa YouTube. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Sa gitna ng hapagkainan ay isang kumukulong kaldero ng kaldereta ng tupa, Pinoy style. Para sa akin, isang Muslim na babae na walang kaugnayan sa dugo, ang matandang Lola Meli, nakasuot ng salamin sa mata, ay hirap na nag-scroll sa screen ng telepono, gumugol ng 2 buong araw para lutuin ang pagkain na ito. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kinuha ko ang kutsara at sumandok ng sabaw. Hindi ito ang lasa ng tunay na Iranian. Sa kakaibang amoy ng mga pampalasa, mayroong lasa ng masarap at kumpletong timpla ng Pinoy curry. Nang dumaloy ang mainit na sabaw sa aking lalamunan at tiyan, sa isang kisap mata, kumalat sa buong katawan ang init na hindi ko pa nararanasan. Nagmamadali na iniabot ni Lola ang isang baso ng tubig, nagulat, inakalang masyadong maanghang. Ngunit umiling ako, mahigpit na kinuyom ang kutsara at yumuko. Malalaking patak ng luha ang bumagsak sa hapagkainan. Ito ang mga luha na sinubukan kong pigilin ng buong lakas sa malamig na conference room sa dormitoryo matapos kong marinig ang balita ng pambobomba.
Ang malaking pader ng yelo na itinayo ko upang protektahan ang aking sarili mula sa sakit ay natunaw ng walang bakas sa mangkok ng mainit na kaldereta na ito. Nakita ako ng Amerika bilang isang dakilang siyentipiko. Inaalok ako ng green card na puno ng mga kondisyon. Ngunit nakita ako ng Pilipinas bilang isang kawawang anak na gutom sa loob ng maraming araw. Inaalok ako ng isang mangkok ng mainit na sopas. Tinapik ni Tio Jun ang aking balikat at sinabi sa isang boses na puno ng enerhiya na bukas ay dadalhin niya ako upang kumuha ng PhilHealth card. Ipinagmamalaki niyang sinabi na ang mga Amerikano ay ipinagmamalaki ang kanilang mamahaling sistema ng pangangalagang medikal na para lamang sa mayayaman. Ngunit dito sa Pilipinas, ang maliit na card na ito ay nagtulak sa Pilipinas na mapabilang sa nangunguna sa mundo sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa loob ng maraming taon. Sisiguraduhin niya na makakakuha ako ng pinakamahusay at pantay na pangangalagang pangkalusugan dito at hinding-hindi ako pababayaan. Nang gabing iyon, natulog ako sa ilalim ng isang kumot na may disenyo ng bulaklak na parehong mainit at makapal. Ito ang unang pagkakataon sa napakatagal na panahon na nakatulog ako ng mahimbing. Maliban sa takot na ang aking bayan ay nasa giyera, naramdaman ko rin ang seguridad na hindi ko pa nararanasan mula sa islang ito. Kinaumagahan, ang gumising sa akin ay hindi lamang ang mainit na sinag ng araw na tumagos sa bintana, kundi pati na rin ang amoy ng mainit na lugaw at pandesal sa hapagkainan. Matapos kumain ng almusal, si Tio Jun, na papasok na sa trabaho, ay dahan-dahang naglagay ng isang makapal na brown envelope sa harap ko. Ngumiti siya at sinabi, "Anak, mahimbing ba ang tulog mo kagabi? Ito ay regalo mula sa akin. Ang isang utak na kasing talino nito, kung mananatili lamang sa bahay dito sa Pilipinas, ay sayang." Ginamit ko ang aking mga koneksyon sa industriya ng teknolohiya upang ayusin ang iyong pagpasok sa Philippine Science High School, PSI, isang nangungunang science school ng bansa. Sa susunod na linggo, maaari ka nang pumasok. Biglang nahulog ang chopstick sa aking kamay sa mesa. Ang ilusyon ng isang mainit na pamilya ay gumuho sa isang araw. Isang high school sa Pilipinas at isa pang nangungunang science school na kilala bilang sentro ng siyensiya sa Pilipinas, kung saan ang mga pinakamatalinong henyo mula sa buong bansa ay nag-aagawan upang makapasok. Ang pagtulak sa isang dayuhang batang babae na hindi matatas sa wika sa isang mataas na antas ng edukasyon na kilala sa hirap at matinding kompetisyon ay tulad ng pagtulak sa akin sa impyerno. Ngayon, kailangan kong pumasok sa isang mas malupit na labanan kaysa sa Harvard camp. Mahigpit kong kinuyom ang aking kamao at tumawa sa loob ko ng may pagkamuhi. Kung ganito, gagamitin ko ang aking napakalaking kakayahan upang durugin ang mga lokal na henyo na ito. Ito lamang ang aking sandata upang matulungan ang aking mga magulang at patunayan ang aking halaga. Sa unang araw ko sa Philippine Science High School, PSI, halos hindi ako makahinga sa tindi ng akademikong kapaligiran. Ito ay isang kuta na napapalibutan ng kaalaman. Ang lahat ng estudyante na naka-navy blue uniform ay may mga reference book at international textbooks na nakatambak sa kanilang mga mesa. Sa kanilang mga mata, ako, isang Iranyanong batang babae na may matatalim na tampok at nagwagi ng International Physics Olympiad Gold Medal, ay hindi isang malugod na bagong kaibigan, kundi isang nangungunang mandaragit na bababa sa kanilang grade point average. Nang hapong iyon, sa advanced physics class, isinulat ng propesor na may puting buhok ang isang napakakomplikadong fluid dynamics problem sa blackboard. Ito ay ang Navier-Stokes equation sa isang inilapat na anyo, isang napakahirap na problema na kailangan pag-isipan ng husto kahit ng mga graduate students sa nangungunang universidad. Sinabi ng propesor sa pamamagitan ng translation app na sinumang makasagot sa problemang ito ay makakakuha ng buong marka sa semestreng ito at makakakuha ng karapatan na maging kinatawan ng paaralan para sa National Olympiad Team. Selection. Habang ang ibang Pilipinong estudyante ay nawawalan ng pag-asa at baliw na nagsusulat ng mga formula sa aking mga mata, ang problemang iyon ay transparent tulad ng isang baso. Hindi kailangan ng komplikadong kalkulasyon. Kailangan lang baguhin ng bahagya ang mga spatial variable, gumamit ng intuition at makukuha ang sagot sa loob ng 3 linya. Tumayo ako nang walang pag-aatubili. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkaladkad ng upuan sa sahig. Tahimik akong naglakad patungo sa harap ng klase, kinuha ang tisa mula sa kamay ng propesor. Sa loob ng wala pang 1 minuto,
Lumitaw ang perpektong sagot sa blackboard. Ang buong silid ay tahimik, tila nasa vacuum. Nagulat ang propesor at inayos ang kanyang salamin. Bumalik ako sa aking upuan nang malamig na inalis ang balikat at yumuko. Akala ko, ito ang magiging patunay ng aking halaga. Ngunit ang pangyayaring ito ay nagdulot sa akin ng lubos na pag-iisa. Ang mga Pilipinong estudyante ay madalas na kumakain ng sama-sama sa malalaking grupo, nag-uusap tungkol sa mga problema sa lahat ng oras. Ang kanilang mga textbook ay puno ng mga marka ng highlighters. Ang kanilang mga daliri ay may kalyo mula sa paghawak ng panulat. Lihim ko silang tinatawanan sa aking puso ng may pagkamuhi, iniisip na wala silang intuwisyon, kaya nilang magsaulo ng husto tulad ng mga makina. Kung gugustuhin ko, maari kong sirain ang mga resulta na pinagpuyatan nilang basahin sa buong gabi sa loob ng 10 minuto. Hanggang sa si Carlo, ang class president at ang numero 1, sa lahat ng panahon sa paaralang ito, ang walang awang sumira sa pader ng yelo na iyon. Isang araw, habang lihim akong nagsusulat ng aking thesis sa quantum physics sa Ingles, mag-isa sa isang sulok ng silid aklatan, biglang umupo si Carlo sa tapat ko. Itinuro niya ang screen ng aking laptop at sinabi sa matatas, ngunit may bahid Pinoy na Ingles, ang formula sa ika-6 na linya ay may malaking error. Mali ang kalkulasyon ng ikatlong decimal place. Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, bigla akong nagalit. Sumagot ako ng may pagkamataas. Iyon ay isang maliit na decimal place lamang. Ang intuwisyon at ang pangkalahatang istruktura ang pinakamahalaga. Ang maliliit na pagkakamali sa kalkulasyon ay maaaring ipaubaya sa supercomputer sa hinaharap. Nang harapin niya ang aking pagtutol na puno ng puot, hindi man lang kumurap si Carlo. Direktang tumingin siya sa akin at nagsalita ng malamig at matigas. Kinilala niya na napakalakas ng aking intuwisyon. Ngunit dito sa Pilipinas, kapag nagkakalkula ang mga inhinyero ng mga parameter para sa paggawa ng high-precision electronic parts o ang coefficient ng vibration protection para sa mga high-precision instruments, ang maliit na error lamang sa ikatlong decimal place ay sapat na upang sirain ang isang production line na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso o magdulot ng kahinaan sa isang ipinagmamalaking industriya. Upang malutas ang mga malupit na problema sa totoong mundo, paulit-ulit na susuriin ng mga Pilipino ng libu-libong beses. Ang henyo na mapagmataas at laging nakakakuha ng perpektong marka ay hindi kailanman makakatalo sa isang grupo na nagpupuyat, nagtutulungan upang makamit ang perpekto. Sa patakaran ng kaligtasan ng mataas na lipunan ng kanluran, ang team ay isa lamang pabigat na nagpapabagal sa paglakad ng isang henyo. Hindi ko pinansin ang kanyang mga salita at mariin kong isinara ang aking laptop. Titingnan ko kung ang inyong katangahan at pagtutulungan ay makakatalo sa aking likas na talento. Ilang araw ang lumipas, opisyal na inihayag ang midterm project upang matukoy ang karapatan na maging kinatawan ng National Olympiad Team. Ito ay isang nakakatakot na misyon. Magdisenyo ng next generation smart grid system na kayang harapin ang matinding panahon. Ang propesor ay nagtalaga ng mga grupo na may 4 na miyembro, ngunit tumanggi ako ng walang pag-aalinlangan. Nagpasya akong mag-isa. Gagamitin ko ang aking perpektong modelo upang durugin ang pagmamataas ng lahat sa paaralang ito. Ikinulong ko ang aking sarili sa silid aklatan sa loob ng 1 linggo, gumamit ng mga pinakabagong thesis mula sa MIT. At gumuhit ng isang power grid diagram na sa teorya ay perpekto. Ngunit nang gabing bago ang deadline ng pagsumite, nakita ko ang aking sarili na puno ng desperasyon at takot na hindi ko pa nararanasan. Ang teorya ay perpekto, ngunit nang subukan kong ilapat ang disenyong ito sa totoong lugar sa Pilipinas, ang lahat ng formula ay agad na nabigo. Ang matinding monsoon sa Pilipinas, ang panganib ng pagbaha, pati na rin ang malalaking industrial zone sa Calabarzon na gumagamit ng napakalaking kuryente tulad ng isang halimaw upang makagawa ng mga produkto para sa buong mundo. Wala akong alam sa mga impormasyong ito. Ang perpektong formula na nilikha mula sa karaniwang panahon at karaniwang paggamit ng kuryente ng kanluran ay naging ganap na walang silbi sa Pilipinas na may komplikadong topografiya at matinding paggamit ng kuryente. Nang makita kong lumilipas ang bawat minuto, ganap akong nalulunod sa kawalan ng pag-asa. Kung matatalo ako sa kompetisyong ito, mawawala ang aking bargaining chip upang matulungan ang aking mga magulang. Ito ang unang pagkakataon na ang aking henyong intuwisyon
ay bumangga sa pader ng malupit na katotohanan. Habang ako ay halos mawalan ng pag-asa, narinig ang mabibigat na yabag. Pumasok si Carlo at mariing inilagay ang isang makapal na itim na folder na tila isang diksyonaryo sa aking mesa. Ang makapal na pabalat ng folder ay bukas, puno ng datos ng obserbasyon ng panahon sa Pilipinas sa nakaraang panahon, geolohikal na impormasyon, at mga parameter ng paggamit ng kuryente mula sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, na puno ng mga highlight. Ang pinakanakakagulat ay ang lahat ng komplikadong lokal na impormasyon na ito, tulad ng isang sinaunang kasulatan, ay maayos na isinalin sa Ingles. Tinanong ko siya ng nanginginig, "Ano ito?" Kinusot ni Carlo ang kanyang pagod na leeg at sinabi ng tahimik at matatag, "Ito ang mga variable na hindi mo mahahanap. Ito ay data na totoong nasukat sa Pilipinas, na pinagpuyatan ng aming grupo, isinalin at kinolekta para sa iyo." Sinabi niya sa akin na gamitin ang mga impormasyong ito sa aking perpektong formula. Nagulat ako at halos hindi makapagsalita. Kami ay pinakamalakas na kalaban sa pagkuha ng posisyon bilang kinatawan ng National Olympiad Team. Bakit niya inihagis ang pinakamalakas na sandata na pinaghirapan niyang kolektahin sa isang dayuhang kalaban na sinisikap na yapakan sila? Tinanong ko siya ng malakas, "Kung talunin mo lang ako, sigurado kang magiging kinatawan ng national team. Kung gagamitin ko ang mga impormasyong ito upang isumite ang isang perpektong proyekto, may posibilidad kang matalo." Lumingon si Carlo. Sa kanyang mukha, lumitaw ang isang kumpiyansang ngiti. Ang ngiti na iyon ay walang pagkamuhi. Mayroon lamang itong kakaibang pakiramdam ng kasama sa labanan na hindi ko pa nakikita. Sinabi niya, "Dahil kami ay isang team, kahit sino pa ang makakuha ng perpektong marka, sa huli, ang magsuot ng jersey ng Team Pilipinas para lumaban sa pandaigdigang antas upang ipahiya ang mga nangungunang paaralan mula sa kanluran ay ang aming team. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng numero 1 kung matatalo ang team?" Nagmamadali siyang hinikayat ako na kalkulahin ang data. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa silid-aklatan, tahimik na lumuluha. Ang malupit na patakaran ng kaligtasan ng mataas na lipunan ng kanluran na natutunan ko sa buong buhay ko ay tuluyang gumuho sa kamangha-manghang silid-aralan ng Pilipinas na ito. Matapos ilagay ang data na tila puso nila sa aking formula, ang aking proyekto ay nakakuha ng perpektong resulta, walang kamali-mali. At siyempre, ako at si Carlo ay napili sa final roster ng Physics Olympiad National Team. Bilang isang dayuhan, ako ay pinarangalan na magsuot ng jersey ng Team Pilipinas para sa kompetisyon. Ngunit ang pansamantalang kapayapaan na ito ay hindi nagtagal. Halos kalahating buwan na lang bago kami lumipad para sa final competition sa Tokyo, Japan. Sa National Team Training Center, isang balita na tila kidlat ang sumira sa lahat. Nang araw na iyon, habang kumakain kami ng hapunan sa cafeteria, ang telebisyon sa dingding ay nag-cut sa isang breaking news. Ang balita ay nagulat ng may seryosong mukha na ang Tehran, ang kabisera ng Iran, ay sinalakay ng pinakamalaking pambobomba sa kasaysayan at higit sa lahat, ang buong network ng komunikasyon at sistema ng kuryente sa bansa ay ganap na nawasak. Nasa blackout ito. Ganap na naputol ang komunikasyon sa labas ng mundo. Maraming namatay at nasugatan. Nahulog ang kutsara sa aking kamay sa plato nang may malakas na tunog. Ganap na naputol ang komunikasyon. Ibig sabihin, hindi ko na makumpirma ang buhay o kamatayan ng aking mga magulang. Sa lugar ng labanan kung saan gumuho ang mga signal tower at nawasak ang mga kalsada, halos imposible para sa dalawang matanda na makaligtas. Tumakbo ako palabas ng cafeteria ng baliw, walang pakialam sa anumang bagay. Tumakbo ako sa rooftop, hinayaang hiwain ng malakas na hangin ang aking mukha tulad ng talim. Ano ang silbi ng physics formula kung maging ang buhay ng aking mga magulang ay hindi ko mailigtas? Ano ang kahulugan ng isang henyo na tulad ko? Gumuho ako sa malamig na sementadong sahig ng walang pag-asa, nalulunod sa matinding kalungkutan. Kung pinirmahan ko ang kontrata na ipagbenta ang aking sarili sa Amerika noon, marahil ay tinulungan na ng US Special Forces ang aking mga magulang na makalabas. Habang umiiyak ako ng walang pag-asa tulad ng isang ligaw na hayop, biglang bumukas ng malakas ang bakal na pinto sa rooftop. "Shirin, anong ginagawa mo?" Biglang bumukas ng malakas ang bakal na pinto sa rooftop. Si Tio Jun at Tia Perina ay nagmaneho mula Metro Manila patungo dito ng napakabilis.
Nang makita niya akong nakaupo sa sahig ng walang pag-asa, sa mga mata ni Tio Jun ay hindi lamang awa, kundi nagliliyab din ang diwa ng isang mandirigma na hindi sumusuko tulad ng isang mabangis na tigre. Humakbang siya ng malaki, kinuha ako mula sa malamig na sahig. Umiyak ako ng humahagulhol ng baliw, sinasabi sa kanya na tapos na ang lahat. Gumuho ang network ng komunikasyon, hinding-hindi ko na makikita ang aking mga magulang. Ang henyong utak sa physics na labis kong ipinagmamalaki ay naging walang silbi sa harap ng giyera. Mahigpit na hinawakan ni Tio Jun ang aking nanginginig na balikat at sumigaw ng may malalim at makapangyarihang boses, "Anak, magpakatatag ka. Huwag kang sumuko ng ganito kabilis. Kung gumuho ang network ng komunikasyon, ano naman? Kung hindi mahanap ng American spy satellites, ano naman? Masyado mong minamaliit ang network ng mga Pilipinong negosyante na nagsusumikap sa buong mundo." Si Jun ay Logistics at Supply Chain Director para sa Middle East region ng isang nangungunang Philippine Technology Company. Pagkatapos magsalita, mabilis niyang kinuha ang telepono at nagsimulang tumawag sa ibang bansa ng baliw. "Hello Mr. Vic sa Dubai, tama?" "Ako si Jun." "Opo, ang aking biyenan ay naiwan sa labas ng Tehran. Wala ba kayong satellite communication equipment sa ground na nagsusupply sa mga pabrika sa lugar na iyon? Maaari niyo bang gamitin ang inyong supply chain network sa lugar para tulungan akong maghanap ng tao?" "Manager Somsak, kumusta po?" "Opo, pakisuyo. Gamitin ang inyong radio network ng mga truck drivers sa Middle East para tulungan akong maghanap ng tao." Ito ay isang senaryo na hindi ko kailanman naisip. Sa mataas na sistema ng edukasyon ng kanluran, walang pinakamodernong stealth fighter jets, walang mataas na diplomatikong pribilehiyo ng gobyerno. Ito ang nilikha ng mga Pilipinong negosyante at technology engineers na nagsimula sa buong mundo, kasama na sa disyerto ng Middle East. Sa loob ng ilang dekada, dala lamang ang isang portfolyo. Hindi lamang sila nagtayo ng isang matatag na network ng produksyon sa buong mundo, kundi nagtayo rin ng isang supply chain network at pagkakaisa ng mamamayan na matibay at malakas tulad ng isang sapot ng gagamba. At sa sandaling ito, ang dakilang transnational network na ito ay gumagana ng buong lakas para sa mga magulang ng isang dayuhang batang babae. Habang tinitingnan ko ang nagmamadali ngunit matatag na likod ni Tio Jun, lumapit si Tia Perina at niyakap ako ng mahina at sinabing lumuluha, bago kami umalis, mahigpit na hinawakan ni Lola ang aming mga kamay at sinabi, "Noong 2013, nang tumama ang Super Typhoon Yolanda sa Pilipinas, halos bumagsak ang buong isla. Mga tao mula sa buong mundo ang nag-abot ng tulong sa atin. Ang mga Pilipino ang pinakamarunong magpahalaga sa utang na loob at pinakamarunong sa pakiramdam ng pagkawala ng tahanan, kaya't anuman ang mangyari, tulad ng lindol sa Turkey, ang mga search and rescue team ng Pilipinas ang isa sa mga unang dumating sa apektadong lugar, o ang pagbibigay ng Pilipinas ng daan-daang milyong piso at maraming kagamitang medikal sa Ukraine na nasa giyera. Ang mga Pilipino ay laging naroon. Pinunasan ni Tia Perina ang aking mga luha ng malumanay at sinabi ng may pagmamalaki, ang mga Amerikano ay nangako na gagamitin ang Special Forces na may mga kanyon at bala upang tumulong sa mga tao, ngunit ang aming mga Pilipino ay gumagamit ng malasakit na walang kapantay. Ito ang Philippines Can Help, hindi lamang salita. Lahat ng tao sa islang ito ay tumutulong ngayon upang mahanap at ibalik ang iyong mga magulang. Ang mga negosyante sa Dubai ay nakikipag-ugnayan sa mga supplier ng bahagi sa lugar. Ang Pilipinong factory manager sa Saudi Arabia ay gumagamit ng radyo upang tawagan ang mga truck driver na tumatawid sa hangganan. Kung hindi gumagana ang mga telepono, nagpadala sila ng mga driver na pamilyar sa ruta upang personal na maghanap ng impormasyon. Sa buong gabi, uminit ang telepono ni Tio Jun. Lahat ay nagpipigil hininga. Alas 3:52 ng madaling araw, biglang nag-vibrate ng malakas ang telepono ni Tio Jun. Sa screen ay nakasulat ang restricted number. Ito ay tawag mula sa isang civil satellite sa war zone sa Middle East. Sa sandaling sinagot ni Tio Jun ang telepono, bahagyang nanginginig ang mga kalamnan sa kanyang mukha na karaniwang matatag. Pagkatapos, ang senior executive sa industriya ng teknolohiya na ito, na maraming pinagdaanan, ay biglang namula ang mga mata. Malalaking patak ng luha ang umagos. Sumigaw siya sa telepono ng may pananabik, "Ligtas! Ligtas sina tatay at nanay. Salamat po, maraming salamat po."
Iniabot niya sa akin ang telepono gamit ang nanginginig na mga kamay. Mula sa telepono, narinig ang isang pamilyar na boses na matagal ko nang hinihintay at namimiss, kasama ang malakas na static. "Shirin, anak ko, ligtas kami." Nang mangyari ang pambobomba, nagtago kami sa underground bomb shelter na itinayo ng isang kumpanya ng teknolohiya ng Pilipinas. Isang Pilipinong factory manager ang nagpahiram sa amin ng satellite phone na ito upang tawagan ka sa Pilipinas. "Nakakain ka na ba, anak? May umaapi ba sa'yo?" Ito ang boses ni nanay. Sa gitna ng labanan na tila impyerno, walang silbi ang American spy satellites. Ngunit ang matatag na mga pabrika na itinayo ng mga kumpanya ng teknolohiya ng Pilipinas sa buong mundo at ang hindi kapanipaniwalang kabaitan na tumawid sa hangganan ang nagbigay ng proteksyon sa aking mga magulang at lumikha ng isang tunay na himala. Mahigpit kong hinawakan ang telepono, umiiyak na tulad ng isang bata. Ang pag-iyak na ito ay hindi lamang matinding kagalakan na nakaligtas mula sa kamatayan, kundi isang malalim na pasasalamat sa lahat ng tao sa islang ito ng himala. Nang gabing makumpirma na buhay pa ang aking mga magulang, ang huling pader ng yelo na natira sa aking puso ay tuluyang gumuho. Hindi na ako isang dayuhang henyong batang babae na puno ng pag-iingat at handang tumakas anumang oras. Sa likod ko ay may roaring hindi mabilang na pamilya at mga kaibigang Pilipino na tahimik na tumutulong at nagpoprotekta sa akin nang walang hinihintay na kapalit. Ngayon, ako ay miyembro ng Team Pilipinas na lubos na ipinagmamalaki. Kinaumagahan, sinabi ko kay Carlo at sa lahat ng kasama sa team na may maliwanag na mukha at matinding pagpupunyagi na hindi ko pa nararanasan, tara na. Dudurugin natin ang final examination sa University of Tokyo at ipakita sa buong mundo ang galing ng Team Pilipinas. Sa pag-alam lamang na buhay pa ang aking mga magulang, ang aking intuwisyon at kakayahan sa kalkulasyon sa aking utak ay tila lumaki ng doble. Anuman ang hirap ng problema sa final competition, sigurado akong kayang-kaya ko itong punitin. Ngunit nang gabing bago kami umalis patungong Tokyo, Japan, isang mamahaling itim na sedan ang dahan-dahang huminto sa harap ng training center, tahimik na tila multo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kotse. Isang pares ng designer leather shoes ang lumabas. Nang makita ko ng malinaw ang mukha ng bisita, ang aking puso na kakatapos lamang uminit dahil sa magandang balita tungkol sa aking mga magulang ay muling napuno ng lamig. Ang lalaking iyon ay nakasuot ng isang perpektong mamahaling suit, maayos ang pilak na buhok, naglalakad papalapit sa akin na may malamig at mapagmataas na ngiti. Siya si Dr. Arthur Vince mula sa MIT. Naglakas loob siyang tumawid sa karagatang Pasipiko para sundan ako hanggang sa training camp sa Pilipinas sa hating gabi. Sa kanyang portfolio ay nakapaloob ang pinakakaakit-akit at malupit na alok ng demonyo sa mundo. Ang malamig at may metalikong itim na kotse ay tila hindi bagay sa isang buhay na buhay, teknolohikal, ngunit mainit na bansa tulad ng Pilipinas. Bumukas ang pinto ng kotse. Pumasok si Dr. Vince sa simpleng lounge ng training center na may pagmamataas. Wala siyang kahit kaunting paggalang, kahit na ito ay tinatawag na sentro ng mga pinakamatalinong henyo ng Pilipinas. Sa halip, tiningnan niya ako na may tingin na nakahihigit, tila nagbibigay ng awa. "Shirin, narinig ko na ang mga pribadong negosyante sa Pilipinas ay gumamit ng maliliit na paraan upang makakaugnay ka sa iyong mga magulang sa telepono. Ngunit sana maging matino ka. Ang underground bomb shelter ay maaaring pagtaguan, ngunit kung walang supply, maaga o huli, mamamatay sila." Kinuha ni Dr. Vince ang kinamumuhiang kontrata mula sa kanyang portfolio muli at mariin itong inilagay sa mesa. "Kailangan mo lang pumirma ngayon at sumakay sa pribadong jet na nakaparada sa labas kasama ako." Ang isang mataas na antas ng pangkat ng mersenaryong militar mula sa kagawaran ng depensa ng Estados Unidos ay aalis agad bukas ng umaga. Ang iyong mga magulang ay yayakapin ka sa isang marangyang hospital room sa Boston. Aatasan ka agad ang green card. Ito ang tunay na kapangyarihan ng kapitalismo, hindi ilang tawag sa telepono ang makakatumbas. Ang perpektong tulong, ang tunay na kapangyarihan ng kapitalismo. Nanginginig ang aking mga kamay. Kung pipirmahan ko lang, matutulungan ko ang aking mga magulang na makalabas sa impyerno ng pinakamabilis. Ngunit nangangahulugan din ito na kailangan kong sumuko sa bansang ito na walang pasubaling tumanggap sa akin. Habang ako ay nag-aalinlangan at lubos na naguguluhan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng lounge. Si Tio Jun ay may dalang ilang lata ng mainit na Thai tea. Samantala,
Hawak naman ni Carlo ang jacket ng national team na may bandila ng Pilipinas na bordado dito. Pareho silang pumasok. Nang makita ang Ingles na kontrata sa mesa, inakala kong magagalit ng husto si Tio Jun at tatawagin akong walang utang na loob. Ngunit hindi niya ginawa iyon. Lumapit lamang si Tio Jun at ang kanyang makapal at mainit na kamay ay ipinatong sa aking nanginginig na likod ng kamay. Anak, kung totoo ang sinasabi ng Amerikanong ito, kung sa ganitong paraan ay mas mabilis at ligtas mong matutulungan ang iyong mga magulang, gawin mo. Ang mga mata ni Tio Jun ay namumula. Mahina ngunit matatag ang boses niya. Ano man ang iyong desisyon, kami, ang iyong pamilya sa Pilipinas, ay laging makakaunawa sa iyo, ang mga Pilipino, para protektahan ang pamilya, kahit mundo ay handang labanan. Kung kailangan mong pumunta sa Amerika, hinding-hindi ka namin sisisihin. Basta ikaw at ang iyong mga magulang ay ligtas, sapat na. Nagulat akong tumingin sa kanya. Lumabo ang paningin ko dahil sa luha. Bakit sila pumayag na mawalan ng kinatawan ng national team na magkakamit ng gintong medalya para sa bansa? Pumayag pa silang yumuko sa kanluraning kapitalismo para lang mailigtas ako at ang aking mga magulang ng ligtas? Gaano kalaking kabutihang loob at malasakit ito? Tahimik na lumapit si Carlo sa likod ko at isinuot ang kulay navy blue na jacket ng Team Pilipinas sa aking balikat. Iniabot niya sa akin ang isang lata ng mainit na tsaa. Ang kanyang boses ay tahimik ngunit puno ng lakas. Lahat ng pagpipilian ay nasa iyo. Ngunit kung mananatili ka at sasama sa amin sa Tokyo, ipinapangako ko, kahit kailangan naming gamitin ang lahat ng aming utak, itutulak ka namin sa pinakamataas na pwesto sa podium ng parangal. Ang init mula sa lata ng tsaa sa aking kamay ay dumaloy ng baliw sa aking malamig na puso. Ang init na ito ay tulad ng kaldereta na niluto ni Lola Meli sa unang araw. Tulad ng napakalaking impormasyon na ibinigay ni Carlo sa akin nang walang pag-aalinlangan at tulad ng paos na boses ng hindi mabilang na Pilipinong negosyante na tumulong sa paghahanap sa aking mga magulang kagabi. Sa wakas, naintindihan ko ang tunay na dahilan kung bakit ko tinanggihan ang kontratang nagkakahalaga ng 10-10 milyong piso ng Amerika noon. Ito ay ang malasakit ng mga Pilipino na hindi maaaring presyuhan ng pera o anumang benepisyo. Tiningnan ko ang asul na mga mata ni Dr. Vince na puno ng kalkulasyon at mariin kong ibinato ang panulat sa mesa. Inabot ko ang zipper ng jacket ng Team Pilipinas sa aking balikat hanggang sa dulo. Ang emblem ng bandila ng Pilipinas sa kaliwang dibdib ay ngayon ay mabigat at nagniningas. Doktor, hindi ko kailangan ang hukbo ninyo. Mariin kong ipinahayag ng may pinakamatatag at walang takot na boses. Ang aking mga magulang ay kasalukuyang protektado ng pinakamalakas at pinakamabait na tao sa mundo. Akala ninyo, sa pagkakaroon lamang ng kapangyarihang militar, makokontrol ninyo ang lahat. Ngunit nagkakamali kayo. Ang Pilipinas ay hindi lamang mayroong nangungunang teknolohiya na nagpoprotekta sa ugat ng pandaigdigang ekonomiya, kundi mayroon ding pinakadakilang liwanag ng sangkatauhan. Hindi ako magiging mersenaryo ng bansang nagtatakda ng presyo sa utak ko sa dolyar. Ngayon, lalaban ako para sa bansang nagtanong sa akin, kumain ka na ba? Dalhin ninyo ang inyong walang silbing papel at umalis kayo? Sa harap niya, pinunit ko muli ang kontrata sa maliliit na piraso. Nagalit ng husto si Dr. Vince at umalis ng walang magawa at nakakaawa. Kinaumagahan, nang may pinakamalaking pagmamalaki at kumpiyansa, kami, ang Team Pilipinas, ay lumipad patungong Tokyo, Japan. Sa malaking examination hall ng University of Tokyo para sa final competition, inihayag ng komite ang huling problema na kasing hirap ng isang demonyo. Biglang nalunod sa kawalan ng pag-asa ang mga henyo mula sa lahat ng bansa. Ito ay isang problema na tinawag na demonyong lupain. Dahil sa hirap nito, magdisenyo ng isang nonlinear dynamic model na kayang kontrolin ang libu-libong variable ng real-time upang maiwasan ang pagbagsak ng power grid ng bansa sa ilalim ng matinding sakuna ng panahon. At mayroon lamang 4 na oras. Hindi lamang ito nangangailangan ng intuwisyon ng isang henyo, kundi nangangailangan din ng napakalaking dami ng kalkulasyon na nakakatakot. Ang team ng Amerika ay bumagsak. Ang team ng China ay sumuko na agad. Ngunit sa aking mga mata, hindi ba ito ang pinaka-evolved na bersyon ng Filipino power grid model na pinag-aralan ko ng buong araw at gabi sa silid-aklatan? Ang mga madalas na lindol sa Pilipinas, matitinding bagyo, at ang napakalaking paggamit ng kuryente mula sa mga industrial zone
upang mapanatili ang high-level production para sa buong mundo. Lahat ng ito ay perpektong susi upang malutas ang problemang ito. Sinabi ko sa aking mga kasama sa team ng may pananabik. Nakita ko ang sagot, ngunit napakaraming variable. Mag-isa, sa loob ng 4 na oras, hinding-hindi ko matatapos ang kalkulasyon. Nang marinig nila ang pangungusap na iyon, hindi nag-atubili si Carlo. Ibinagsak niya ang kanyang personal na answer sheet na magtatakda kung siya ay makakapasok sa nangungunang universidad ng Amerika o hindi ng malakas sa mesa. Ngumiti ang 2 pang kasama sa team sa isa't isa at ibinaligtad ang kanilang mga answer sheet na blanko nang walang pagsisisi. Sinabi ni Carlo sa akin, "Mula ngayon ikaw ang Commander-in-Chief. Hatiin ang mga variable at ihagis sa amin. Kukumputin ko ang Zone A, ang isa ay Zone B, at ang isa pa ang responsable sa cross-checking. Kami ang magiging processing unit mo. Ang problemang hindi kayang lutasin ng mga henyo ng mundo, ngayon ay dudurugin ng aming Team Pilipinas." Nagulat ako at halos umiyak. Sinasabi sa kanila na kung gagawin nila ito, ang kanilang personal na marka ay magiging 0. Ngunit ngumiti lamang siya at sinabi, "Ang pagiging tulad ng mga Amerikano na interesado lamang sa kanilang perpektong marka ay hindi paraan ng mga Pilipino. Kung nanalo ka, panalo kami. Tigilan mo na ang pagdaldal, bilisan mo na at basahin ang formula." Ang sumunod na 4 na oras ay tila isang matinding giyera. Kaming 4 ay nagtulungan na parang isa. Habang ang mga henyo mula sa ibang bansa ay makasarili at lumalaban para sa kanilang sariling marka, ang Team Pilipinas lamang ang nagpakita ng lubos na sakripisyo at pagtutulungan. Ang tunog ng signal na tapos na ang oras ay umalingaw-ngaw. Pagkalipas ng 1 oras, inihayag ng President ng Hurado nang nanginginig ang boses. Ang problemang ito na hindi pa nalulutas ng tao ay natagpuan na ang perpektong sagot. Sa diskarte ng pagbibigay ng personal na marka at pagtutulungan ng buong team, ang Grand Champion ng International Physics Olympiad ngayong taon ay ang Team Pilipinas. Ang buong stadium ay umalingaw-ngaw sa kagalakan. Tumayo ang mga dayuhang akademiko at nagpalakpakan ng malakas. Nagtakip ako ng mukha, umiiyak sa yakap ng aking mga kasama sa team na basa sa pawis. Ito ang pinakamasayang luha sa aking buhay. Hindi ito tagumpay ko lamang, kundi isang himala na nilikha mula sa matibay na ugnayan ng mga Pilipino. Nang lumabas kami mula sa examination hall, hindi mabilang na dayuhang media ang dumumog sa amin. Ang Chinese reporter na dati ay nangutya sa akin sa Boston ay muling iniabot ang mikropono ng walang galang. Tinanong niya ako. Sa pagtalikod sa green card ng Amerika na nagkakahalaga ng 10 milyong piso at ang iyong mga kasama sa team ng Pilipinas ay tinalikuran pa ang kanilang personal na kinabukasan para sa iyo. Ang pananatili sa isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas, sa huli, pinagsisihan mo ba? Agad na tumahimik ang buong stadium. Mahigpit kong kinuyom ang emblem ng bandila ng Pilipinas sa kaliwang dibdib ko. Sa aking isip, lumitaw ang mga larawan ng magaspang na ngiti ng mga Pilipinong negosyante sa disyerto, ang mainit na kaldereta ni Lola Meli at ang grupo ng mga hangal na kasama sa team na ito na tinalikuran ng lahat para sa akin. Tumingin lamang ako sa itaas at ipinahayag sa buong mundo nang may pinakamatatag na boses, hinding-hindi ko pinagsisisihan kailanman. Ang Amerika, para makuha ako, ay tumpak na kinakalkula ang komersyal na halaga ng aking utak sa dolyar. Ngunit ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng pinakamainit na yakap sa airport at nagtanong, "Kumain ka na ba ngayon?" Sa mataas na lipunan ng kanluran, ako ay isang kasangkapan lamang na laging nakahiwalay. Ngunit sa Pilipinas, kami ay naging isang komunidad ng buhay na anuman ang sakuna na kinakaharap, hinding-hindi babagsak. Ang aking utak ay para sa agham, ngunit ang nagpapapitik sa aking puso ay ang kabaitan ng mga Pilipino. Ang islang ito, na hindi gaanong kalaki ang lupain o mayaman sa likas na yaman, ay gumagamit ng nangungunang teknolohiya sa mundo upang protektahan ang ugat ng pandaigdigang ekonomiya, gumagamit ng safety index at healthcare system na nangunguna sa mundo sa loob ng maraming magkakasunod na taon upang protektahan ang lahat at higit sa lahat, ginagamit ang diwa ng pagtulong ng walang pag-iimbot upang magbigay ng init sa hindi mabilang na mga refugee mula sa giyera at sakuna. Sa huli, si Dr. Vince mula sa MIT ay napilitang tanggapin na sinubukan nilang gumamit ng milyon-milyong dolyar upang bilhin ang isang utak, ngunit ginamit lamang ng Pilipinas ang isang pagkain
at walang pasubaling pagmamahal upang makuha ang puso ng isang henyo. Ito ang tunay na halaga ng Pilipinas at ito ang napakalaking kapangyarihan na nagpaparamdam sa islang ito na iginagalang at hindi maaaring balewalain ng buong mundo.